kikwentuhan ko kayo. Ang kwentong ikikwento ko sa araw na ito ay tungkol sa bata. Oo, bata, kagaya niyo. Ang kwentong ito ay tungkol sa batang inggitera na nagngangalang Eva. Ang batang ito ay walang hinangan, kundi mang-angkin na mga bagay-bagay na hindi naman nakadaan para sa kanya. Isang araw sa klase, magkaklase sa araw na ito ang kanilang guro. Ngunit subalit datapwat ay mag-aanunsyo ito tungkol sa darating na programa sa kanilang paaralan. Bago tayo magsimula, gusto kong sabihin sa inyo na sa darating na linggo, nangangailangan tayo ng gagana para sa isang programa. At ikaw ang mapili, Emma. Nakatingin lahat ng mga mag-aaral sa kanya. Biglang nakasimangot si Emma. Po? Ako po? Kakainis. Akala ko pa naman ako. Hindi man. Kailangan ako bida sa araw. Kailangan ko. Dapat ikaw na lang, Eva. Kasi wala sa kanyang katangian ng isang mausin na tagapagsalita. Oo, tama ka dyan. Ni isa sa mga katangian ay wala sa kanya. Responsable siya sa pagsasalita. Sige, sa lahat mataklado niya kanyang sarili, may sariling ibig at kumpas. Ayon ako dyan. Para maging interesado sa kanya yung makikinig. Dapat si Eva talaga ang karapat-dapat magtangkad. Dahil nasa kanina ang lahat ng sabing katangian ng isang effective speaker. Mga kaibigan ko, gagawa ko ng paraan para ma-asin ang planet of the plan. Aasahan namin ang inyong pagalingan sa darating na programa. Sa ngayon, wala mo ng klase. Uy, kung ayos na tayo. Alam mo, ma. At nagsilabasan na ang mga estudyante at tinabag ang mga kontrabida dahil kine-question nila ang pagkapili kay Emma. Umalis na silang lahat at natira si Emma. Bakit ba sila ganyan? Hindi ko rin naman ito ginusto. Napakasamaan naman ang mga batang ito dahil nagsasalita sila ng masama kay Emma habang naroon pa ito sa kanilang harapan. Kailangan, ipakita ko sa kanila na kaya ko to. Pero paano kung ganyan na lang ang pakikitungo nila sa akin? Hanggang sa paglalakad patungong bahay ay iniisip ito ni Emma. Hayag at nakarating na siya sa kanila. Ba sila ganyan sa akin? Ganyan na lang lagi yung trato nila sa akin. Hindi ko na sila inaano. Bakit? Gulong-gulo na ang isip ni Emma hanggang
kinaumagahan, gumising na si Emma para pumasok sa eskwela. Nang nakapunta siya sa eskwela, bigla siyang sinalubong ni Eva. Ay, Emma, sorry. Ano, kaya mo pa ba? Oo, kaya ko pa. Sorry ha, kung hindi mo naman kaya, huwag mo na kasi pilitin. Okay. At umupo na ng diretso si Emma sa kanyang upuan. Pagkarating ng guro, Nasabi na ba sa inyo ni Miss Kembot ang gaganapin na programa dito sa ating haaranan? Dahil abalang-abala si Miss Kembot sa ating programa na gaganapin, ako muna magtuturo sa inyo. Ang ating tatalakayin ay ang pagsasalita. Ang pagsasalita ay 10 uri. Ang panigla, pagkasigla, pakikaya, pagkabatilan, magbibigay galang, mapuli, pagtatalaga, pagmamaan, pagkaanod, pakikupag, panaya. Ang panigla ay nalilig sa mga piling at salsa. Ito ang gaganapin ni Emma. Ang pagkasigla ay nalilig sa mga atensalis ng kapang pagtatalaga sa pagkuling sa mga konvensyon. Pagkikaya, narinig sa mga kumpanya, pagkabatilan, narinig sa mga panayang at pagbibigay. Pagbibigay galang, pagsalubok ng mga bagong kasabi sa ating samahan. Papuli, pagbibigay palaman ang layunin nito. Pagtatalaga, lubok ang paalaga, gusali at iba pa. Pagmamaan, alis sa isang tanggapan at nilipad sa iba. Ang paghahandog, pagpapasima sa isang punong papali sa mga pupuli, pagawal ng meta. Ang pakipanaya, pag-usap ng dalawang gulo. At yan ang mga uri ng pagsalita. May mga pagtanungan pa ba kayo ngayong maisabihan? Sir. Ano po bang uri ng pagsasalita ang gagawin ni Emma? Walang katanungan. Ang uling gaganapin ni Emma ay ang panlimbang. Sir, kailan mo ba gaganapin ang programa? Sa makalawan na. laking gulat ni Emma dahil 2 araw na lang ay magsasalita na siya. Si Eva naman ay nanlilisik sa galit. Ay, nako. Kailangan ko na pala magsaliksik. Kailangan ko lang gumawa ng paraan. At dito na magtatapos ang ating klase. Lumayo kayo para magpakarami, hindi na lahi kundi nakaalam. Okay, uwi na. Natapos na ang klase. Niyaya ni Eva si Emma para magmerienda sila sa labas. Emma, gusto mo ng uwi? Ha? Bakit? Libre kita, gusto mo ba? Oo naman.
may dalang labis na tuwa sa kanyang mga mukha. Na ako ay mahaba ay. Harap naman na ito. Nakapagtataka. Bakit kaya ako nilibre niya eh? Bayan, bato! Tumakbong buhaan si Emma patungo sa kanilang bahay. Isang araw na lang at gaganapin na ang pinaka-inaabangang programa nila sa kanilang paaralan. Ngunit hindi pa nag-iensayo si Emma. Naisipan na tuloy ng kanilang guro na si Eva na lang ang pumalit rito. Pero, alam niyo ba ang nangyari? Sa di inaasahang pagkakataon, dumating na ang di inaasahang pangyayari sa buhay ni Eva. Nang umapak na siya sa entablado at siya na ang magsasalita, ay bigla na lang itong napaos at tuluyan na nawala ang tinig nito. Hindi maaari, kailangan ko gumawa ng paraan. Game.